Doesn't safety supposed to be number one? Baha, alam mo parating. Susunog, hindi. Sa tala ng Bureau of Fire Protection, mahigit 7,000 residential at non-residential fires ang naitala noong nakaraang taon. I bet you 90% or 95% of the cars nakaparado dito. Wala fire extinguisher. Kuha sa video ang pampasaherong bus na nasusunog sa Fairview, Quezon City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, 2 pasahero ang nasawi. Hindi ba dapat ano yan? Mandated na ng LTO yan? So what do you do during sunog? Sige nga. Ako, naglalagay ako ng... The views and opinions expressed in this podcast are those of the host and guests and do not necessarily reflect those of the producers, network, or sponsors. Listener discretion is advised. Sunog. Madalas yan, summer. Before flooding season, sunog na. 'Di ba? Wala pang summer, may nasusunog na. Right? Anong inuuna nila? TV, ref, apply. Parang, what the hell? Tapos, I saw this one time in the news. Naiwan niya anak. Yeah. Kinuna niya yung TV. Kotse. Kotse ba yun? Yeah. Alam ko, may isa pa, may parang TV. Pagbalik niya, wala na. Crazy culture. Right? Tapos sasabihin, nagmamakaawa sila, ganito, ganyan. Okay, it's not their fault. Okay. Pero kung alam mo may sunog, wala mo muna yung pamilya mo, hindi yung gamit mo. Yeah. Pero as in terms of preparation, sunog, yan I think that's even worse. Kasi yung sunog, biglaan, hindi katulad ng baha. Baha, alam mo, parating. Yung sunog, hindi. Yeah. Diba? Actually. So what do you do during sunog? Sige nga. Ako, naglalagay ako ng fire extinguisher. Hindi, before, no? Yeah. Meron ako mga fire extinguisher sa mga floors. Mga floors no? So, in case. Ang klase kasi. Ilang floors yun? Parang 10 floors. Tapos ilan yung building mo? Hindi. May mga fire extinguisher. Pero ngayon meron ako nakita na fire extinguisher. Kasi yung fire extinguisher na before, no? Pag nagamit mo na siya, hindi mo na siya pwede gamitin eh. Isang gamit lang actually. Yun yung parang sumasabog. Wala na. Meron ngayon yung maliliit lang. Multiple. Spray net. Pwede, tsaka maganda siya. Mas maganda siya. Actually yun. Pag nag-expire na nga yung mga fire extinguisher namin, hindi na ako bibili nun. Yun na lang talagang maliliit. Pwede mong ilagay anywhere, no? Para pag may sunog, para kang mag-i-spray lang ng hairspray lang yun. Is that anong Bureau natin Fire? Bureau of Fire? Is that accredited? Yeah. Yes. Okay, that's good. Yeah. Siya mura siya, right? Mura siya. Compared sa traditional. Parang 3,000 something, 500. Wala pang 5,000. Magkano yung traditional? 5,000? Biling namin. So, pwede pa siya sa kotse? Kasi, yes, pwede siya sa kotse. Did you know, fire, sunog, it could be sa kotse din? Yes. Meron ako sa kotse maliit. So, you're part of that 5% of the population that has a fire extinguisher in your car. Karamihan ng kotse ngayon, walang fire extinguisher. Hindi ba dapat yan? Mandated na ng LTO yan? I'm not sure. I think they should. Dapat mandated na yan. Parang hindi naman pa. Hindi pa nila ini-implement. Pero dapat talaga meron. Fire in case of emergency. Diba? Yeah. No, but I don't think... Mga buses, di ba? Yung nasusunod exactly, na buses. Yes. No? Kung meron sila noon, I think mape-prevent yung mas severe. Pag public utility, dapat meron. Mandated na. It has to be compulsory. Dapat meron talaga. I think meron naman eh. Pero bakit nasunog yung bus dun sa, di ba, merong napaulat na nasunog na sinunog nung asawa yung babae, binuhusan ng gasolina sa loob ng bus. Gosh. Tapos nasunog yung bus. Kasi away mag-asawa yun. Yun naman away. We're talking about aksidente or let's say nabangga yung tank or something happened. Pero ang point there, may fire extinguisher that time. I think meron, pero hindi nila nagamit eh. Kasi alam ko ang mga bus meron sa gilid ng Pero yung iba naman kasi expired. So pagbukas mo, hindi rin. Hindi ka na makapatay ng And then another thing is
hindi aware yung tao kung paano gamitin. Yes, so actually. Siguro, yung driver, yung conductor, marunong. Pero in case of emergency, yung tao sa tabi, may fire extinguisher. Makikita mo minsan sa actually, ako mismo hindi ako marunong gumamit eh. Kaya nga nung nanonood ako sa YouTube ng how to use the fire extinguisher. Meron sa mga nakita sa balita eh. Even yung gwardiya, hindi alam kung paano buksan. So, dala-dala niya yung pero hindi niya alam kung paano buksan or i-operate yung fire extinguisher. Kaya maganda na nga yung portable na Yun nga. Kasi parang yung hairspray lang. Yes. Tanggalin mo lang yung cover. I have 3 of those. Meron ako dun sa bahay ko. That's how we prepare for a fire. I bet you, sa baba, punta tayo sa parking. I bet you 90% or 95% of the cars nakaparado dito, walang fire extinguisher. Doesn't safety supposed to be number 1? Especially sa transportation. Car, motorcycle, OA naman pag meron, di ba? Pero yung spray... Pero marami pa rin na nasusunugan ng motor, ha? Yeah. Pero mas marami ang nag-overheat na kotse compared to motor. Motor, bihira ako na. Kasi hindi kasya sa motor eh. Lalo yung mga... Ang pangit, no? Ilalagay mo sa side. If ever na mailagay mo doon, baka nakawin lang. So, true. Ang pangit naman din tignan na laging nakasuksok sa likod mo. Dala mo yung motor mo, kung yung pag-extinguisher, nakasuksok sa bag mo. Dapat mag-invento sila na medyo mas maliit. Di ba kasi ang motor may mga side parang sa bagay kahit mag-invento sila mananakaw din. Yung problema sa motor. Ang dapat nilang i-develop, meron sa ibang bansa yung parang powder lang siya or parang small mo lang na bola. Pag binato mo, nag-explode siya para siyang powder na baking powder. Ano siya, that certain powder it sucks out oxygen. Yes. Kasi you can't put something on fire pag walang oxygen. Kahit may apoy yan. Basta walang you throw and then I think when that explode, hinihigop niya yung oxygen. All the oxygen in that area. Pero hindi siya ganun ka-effective kung halimbawa konti lang yung powder tapos malaki na yung sunog. Pag hinagis mo doon, not enough. So dapat mo lang ng apoy eh. Pero at least mababawasan. So yan.